Muli po natin palakpakan mga bagong sasakyang panghimpapawid ng ating sandatahang lakas. Maraming salamat sa ating sandatahang lakas, mga kababayan, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Palakpakan po natin muli ang kalihing tagapagpaganap ng Gabinete ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang na chairman ng EDSA People Power Commission, Kalihim Paquito Ochoa Jr. Mga kasama sa EDSA, pasalubungan natin ng palakpakan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Benigno Simeon Aquino III. Maraming salamat po. President Fidel Valdez Ramos, Speaker Feliciano Sani Belmonte, and members of the House of Representatives present, the Executive Secretary and the EDSA People Power Commission Chair Paquito Ochoa Jr., Excellencies of the Diplomatic Corps, other members of the Cabinet present, other members of the EDSA People Power Commission present, the local government officials present, the AFP Chief of Staff, General Hernando Ereberi, and the men and women of the Armed Forces of the Philippines, the PNP Chief, Police Director General Ricardo Marquez, and the men and women of the Philippine National Police, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, talagang maganda po ang araw na to. Magandang umaga sa inyo lahat. Hayaan ninyo pong umpisan ko ang talumpating ito sa pag-uulit ng ilang linya sa katang narinig natin kanina, ang handog ng Pilipino sa mundo. Nasa tingin ko, kuhang-kuha ang punto ng EDSA. Ating kalayaan, kay tagal nating mithi, di na papayagang mabawi muli. Sa totoo lang po, bagamat masasabi kong nabiktima ang aming pamilya ng batas militar, buenas pa kami. Dahil kahit papaano nabisita ko ang aking ama habang nakakulong. At ang siya'y pinaslang, may nailibing kami at may puntod kaming mapupuntahan. Ang iba po, hindi kasing palad namin. Marami sa inyong kaharap ko ngayon ay dumaan sa mas matinding pagdurusa. At wala na akong may kukwento pa sa inyo. Ang sasabihin ko po ngayong umaga ay hindi lang para sa inyo, kundi para sa kasalukuyang henerasyon na ngayon ay may tangan ng iba't ibang uri ng kalayaan. Ngayon, kung bagong graduate ka, makakadiretso ka raw sa Bora o sa ibang bansa nang hindi sinusubaybayan ng otoridad ang bawat galaw mo. Makakagimik ka nang hindi natatakot sa curfew. Yung pagkakaroon ng kotse o kondominium ay hindi parang napakalayong panaginip. Ngayon, isang pindot sa smartphone, maski anong impormasyon mula sa amang panig ng mundo, dumarating sa harap ninyo. Siguro nga, sa sitwasyon nyo ngayon, hindi madaling unawain na minsan sa kasaysayan natin, hindi naging madaling makakalap ng impormasyon. Noon, bukod sa comics, may movie page sa dyaryo, at yun lang ang masasabi nating totoo ang ulat. Ang natitirang laman ng pahayagan, pawang propaganda na lang. Noon, kung pala rin ka makakuha ng kopya ng artikulong ipinagbabawal, nagkakandara pa kang itago ito sa mga elemento ng batas militar. Dahil kung mahuli ka ay sapat ng dahilan ito para makulong ka ng walang taning at ng walang kasong nakasampa. Noon po, makitang magkakasama lang ang higit sa 3 magkakaibigan, pwede ng dahilan para makasuhan sila ng illegal assembly. Itong mga kalayaang halos hindi nyo napapansin sa kasalukuyan, napakalayo sa sitwasyon sa ilalim ng rehimeng Marcos. Noong araw, ang kalayaan lang, kalayaang purihin ang diktador. Kalayaang tiisin ang pagkuha ng exit permit kung gusto mo lumabas ng bansa. Kalayaang umasa na makukulong ka.
kapag ipinaglaban mo ang iyong karapatan. May kalayaang mas maniwala sa chismis kumpara sa sinisiwalat ng radyo at TV. Dahil dito, nagpairal ng isang absurdong batas ng gobyerno laban sa rumor mongering. May kalayaan din na kapag nakalaban mo ang batas militar at napag-initan ka, walang proseso para mag-apila. Gusto ko nga pong idin, hindi katang-isip ang lahat ng ito. Hindi ito teorya o pananaw ng ilan lang. Totoong naganap ang martial law. May isang diktador kasama ng kanyang pamilya at mga crony na nagpakasasa sa pwesto at ang naging kapalit ito mismong buhay at kalayaan ng Pilipino. Napapailam ng alam po ko. Dahil may mga nagsasabi raw na ang panahon ni Ginoong Marcos ang siyang golden age ng Pilipinas. Siguro nga, golden days para sa kanya na matapos na masagad ng 2 termino bilang Pangulo, nakatumbas ng 8 taon, gumawa pa ng paraan na kumapit sa kapangyarihan. Napaisip nga ako, pareho naman kaming magiging Pangulo. Ano kaya ang naging kalagayan natin kung tumutuo lang siya sa kanyang mandato sa panahong naroon siya sa pwesto? Golden age nga po siguro noon para sa mga crony ni Ginoong Marcos at sa mga dikit sa kanya. Marami nga po kung kwentong narinig noon. Noong panahon ng diktador, ang mga negosyante ayaw magpalaki ng negosyo. Baka raw po kasi mapansin at agawin pa sa kanila ito ng mga nasa pwesto. Golden age din po ng paglaki ng utang ng bansa. Noong magsimula po si Ginoong Marcos sa katungkulan noong taong 1965, nasa 2.4 na bilyong piso lang ang utang ng pambansang gobyerno. Sa pagtatapos ng 1985, 2 buwan bago siya mapatalsik sa pwesto, nasa 192.2 billion pesos na po ang utang natin. At dahil hindi napunta sa dapat kalagyan ng pera, ang biyaya sa kanila lang, ang pagbabayad naman, kargo natin hanggang sa kasalukuyan. Idiin pa po natin, golden age na tinatawag na brain drain. Golden age ng paglisa ng mga OFW papuntang gitnang silangan. Ngayon sa atin ay golden age na ng pagbabalik ng ating mga OFW. Noon, golden age ng mga new people sa army na dahil sa pagkadismayan ng taong bayan ay sinasabing lumobo mula sa 60 katao tungo sa 25,000 ang armadong hanay nung pagtapos ng batas militar. Umabot nga sa puntong ginagamit na ang Davao bilang urban laboratory ng NPA bilang paghahanda sa paglusob nila sa iba't ibang syudad. Hanggang sa ngayon, batid pa rin natin ang panggugulo nila sa mga pinakaliblib na pamayanan ng bansa. Golden age din po noon para sa mga nangambuso sa mga kapatid nating Moro. Nauso nga po ang land grabbing sa Mindanao. Ang rehimeng Marcos naman, sa halip na pumanig sa mga pinagsamantalahan, ay tila kinonsinti pa ang mga nanggigipit. Imbis na katarungan ang gawing tugon o gumawa ng batas para isaayos ang sitwasyon, Philippine Constabulary at sa datahang lakas ang itinulak na solusyon. Ngayon nga, pag iniisip ko mga narating natin sa peace process, kung saan mayroon na tayong framework agreement at comprehensive agreement on the Bangsamoro. At kulang na lang ang Bangsamoro Basic Law. Talagang naghihinayang ako. Dahil ang tanging batas na maghahatid ng katarungan at kapayapaan, sadya pa pong talagang hinarang. Di po ba? Ang BBL na ipit sa Senado sa Committee para sa Lokal na Gobyerno na pinamumunahan ni Senador Marcos. Di ba nung pinakahuling araw ng sesyon, tuloy pa rin ang pag-interpellate ni Senador Enrile. Di po ba itong dalawang apeldidong ding ito ang siyang nagtulak ng military solution para sa mga Moro noong panahon ng diktadorya? Mga boss, marami nga po sa aming naapirin ng batas militar ay naintindihan ang pinagdadaanan ng mga kapatid nating Moro. Kami mismong mag-anak humarap sa matinding pang-aabuso ng nasa kapangyarihan. Ano naman po ninyo ang aming pinagdaanan? Ano po ba ang kasalanan ng aking ama na ginagawa lang naman ang kanyang trabaho? Dinampot siya dinala sa Piitan, dinaglaon mula Krame at Fort Bonifacio, inilipat siya sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija at doon ikinulong ng solitary confinement.
Kinuha ang kanyang reading glasses para malabo ang lahat ng kanyang nakikita. Kinuha ang relo para hindi niya masukat ang paglipas ng oras. Kinuha ang singsing para mawala ang paalalang may asawa at pamilyang siyang naghahanap sa kanya. Pininturahan ng puting-puti ang selda para malimot niyang may mundo pa sa labas nito. Sibilyan siyang inabla sa military tribunal. Si Marcos mismo ang nag-akusa. Si Marcos ang nagtalaga sa miyembro ng prosecution at defense. Si Marcos ang nagtalaga ng husgado sa military commission. At si Marcos din ang final reviewing authority. Ang nag-iisang abogadong law member na hindi sumangayon sa nangyayari sa tribunal, pinasibak pa. Sa mga ganitong kadahilanan nga po, nauso ang katagang lutong makoy. Di patas ang laban. At kung di man mailap, ay talagang walang-wala kang paraang maghabol ng katarungan. Sa aking mga murang mata noon, paano ko pa iisiping maghanda para sa maayos na kinabukasan? Di po tumigil ang diktador sa aking ama. May mga empleyado kaming piloto na tinanggalan ng lisensya kaya di makapagtrabaho. May mga taga-media na sa pakiwari ni Marcos ay kontra sa kanila, kaya pinagbawalang magulat ng balita. At napilitan sila, ang iba, magtinda, maglako ng karne na kami nalang halos ang buwibili. Mismo ang aming mga kasambahay, tulad nung nagaruga sa akin, ang aking yaya at ang kanyang kasawa, kahit wala na sa aming empleyo, makailang ulit dinampot upang piliting tumistigo laban sa aking ama. Yung huling beses na inaresto yung aking yaya, 6 na buwan siyang buntis. Hardinero namin po. Kinuha rin ng otoridad. Pag-uwi ay bilang na ang natitirang ipin at magambaga ang kanyang muka. Sa halos bawat sulok po ng Pilipinas, may mga kwento ng mga dinampot ng biglaan, pinahirapan, pinatay o di kay biglang naglaho lang at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ang mga bangkay. Uulitin ko po, nangyari ang lahat ng ito. Mayroon ba sa inyong matatanggap ang posibilidad na bumalik tayo sa panahon kung saan pwede mangyari ito sa inyo o sa mga mahal ninyo sa buhay? Ang gobyernong binigyan ng kapangyarihan ng taong bayan, ginamit ang kapangyarihan yun para apihin ang sambayanan. Sa mga nagsasabing hindi dapat sisihin si Ginoong Marcos sa lahat ng mga pangyayari sa ilalim ng kanyang rehimen, ang tugon nga po natin, hindi ba kung sinamsam mo ang lahat ng kapangyarihan, dapat angkinin mo na rin lahat ng responsibilidad? Totoo nga naman po, kasabihan, kasalanan ng ama ay hindi dapat ipataw sa anak. Pero masakit, yung pong kadugo ng diktador sa mahabang panahon ay pwede namang sinabing nagkamali ang aking ama o nagkamali kami. Bigyan nyo kami ng pagkakataong iwasto ito. Pero isipin na lang po ninyo, ito ang tahasang naging pagsagot niya. And I quote, I am ready to say sorry if I knew what I have to be sorry for. Close quote. Kung di man lang niya makita ang mali sa ginawa ng kanilang pamilya, paano tayo nga asang hindi niya ito ulitin? Ang aking nga, thank you na lang. Dahil kahit papaano nagpapakatotoo ka sa pagpapakitang handa kang tularan ang iyong ama. Linawin ko na rin, Lampo. Linawin ko na rin lang po. Hindi ito usapin ng Aquino laban sa Marcos. Malinaw na malinaw sa akin na laban ito ng tama at mali. Sa paglabas ko nga po ng bansa, makailang ulit na po ako naitatanong ng mga dayuhan, is it true that the Marcoses are still in power? Talaga nga pong napakahirap ipaliwanag ito sa kanila. Hanggang ngayon, masakit pa rin isipin na ang isang Pilipino ay nasikmurang apihin ang kapwa Pilipino gaya ng ginawa ni Ginoong Marcos. Tama lang din po. Tama lang din po sigurong ilapit ko sa inyo ang naiulat sa isang dyaryo kahapon. Nangangamba raw ang mga 1986 COMELEC tabulators. Kinakabahan daw sila kung makakabalik ang mga Marcos sa poder dahil sila ang nakakakita kung paanong tahasang dinaya ang mga numero na eleksyon para mapaboran ang diktador. Naalala ko nga po ang linyang aking napakinggan mula sa isang pelikula.
And I quote again, "The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist." Close quote. Di po ba totoo? Ang ganitong kasamaan ang mismong binubura ng mga taong pilit na sinasabing golden age daw natin ang rehimeng Marcos. Di ba ito ngayon ang nangyayari? May kaunting tagumpay ang mga nagre-rebisa sa ating kasaysayan at may nabolang ilan sa ating kabataan. Makikita nga po ninyo ang estilo ng mga loyalista sa tradisyonal at social media. Pilit nilang idinidikta ang isang kwento para mamanipula ang opinyon ng taong bayan. Hayagan kong sinasabi ngayon, bilang bahagi ng henerasyong pinagdusa ng diktadurya, hindi golden age ang panahon ni Ginoong Marcos. Isa itong napakasakit na yugto ng ating kasaysayan. Kaya nga po, naglakas loob ang napakarami sa ating kababayan na magtipon sa EDSA at sa iba-ibang lugar sa labas ng Metro Manila. Tangan ang pananampalataya at paninindigan. Nagawa natin magkaisa. At sa biyaya ng Poong May Kapal ay pinatansik natin ang diktadurya nang hindi humahantong sa madugong himagsikan. Ngayon po, kung tama ang ilang mga survey na nagsasabing dumarami daw ang suporta sa anak ng diktador na hindi kayang makita ang pagkakamali na nakaraan, ang ibig po bang sabihin ay nalimutan natin ang sinabing tama na, sobra na, palitan na? Ibig po bang sabihin, inihahayag na sa ngayon, pwede nang bigyan posibilidad na mangibabaw muli ang batas militar at maulit ang lahat ng kamalian nito. Di na nga rin po nakakapagtaka na may mga nakinabang sa diktadurya at mga natitirang loyalista nang nasasabing wala tayong narating mula nung EDSA. Gusto nila tayong maniwala na mas maganda ang kalagayan natin sa ilalim ni Ginoong Marcos. Total, iyon kasi ang pangakong pilit binenta ng diktador. Pero saan nga ba tayo dinala? Ng 21 taon ng pamumuno niya, hindi ba naging sick man of Asia ang ating bansa? Sadya nga nilang tinatabunan ang mga naabot natin sa daang matuwid. Ngayon, mahigit 7.7 milyong Pilipinong naitawid na mula sa kahirapan. Nariyan ang higit 4.4 milyong kabahayang suportado ng pantawid pamilya. Pati na ang 72% ng ating populasyon nasaklaw na ng PhilHealth. Isama rin natin na ang pinakamahirap na 40% ng ating bayan libre nang nakakapagpagamot sa pampublikong ospital. Nagtala din po tayo ng pinakamababang unemployment rate sa loob ng 10 taon. Ang infrastruktura na dekada-dekadang hinihintay gaya ng Aluling Bridge at Lulutang Bridge, ang Ternate Nasug Burod, ang Halaur River Multipurpose Project at napakarami pang iba ay ginawa na o natapos at napapakinabangan na ng ating mga komunidad. Naalala ko nga ang sinabi sa atin nang bumisita tayo sa Apayao. Sa wakas, may kalsada na sila na sa matagal na panahon akala ng mga taga roon ay di na nila makakamit. Tanong ko po, tama bang magbulag-bulagan lalo pat ngayon meron na tayong gobyernong kumakalinga sa taong bayan? Ipaalala ko rin, maraming mukha ang diktadurya. May iba pang personalidad na nais magbalik nito. Ang ipagkait ang tamang proseso at ilagay sa kamay ng iisang tao ang pagsasabi kung ano ang nararapat o hindi at kung sino ang inosente o may sala. Naalala ko nga po ang sabi ng manunulat na si George Santayana, and I quote again, "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it." Close quote. Ako po, naniniwalang hindi natin tadhanang ulitin ang madilim nating kasaysayan. Ang tadhana natin ay suma lamang ng mga desisyong ginagawa natin sa ngayon. Naniniwala ako sa kadakilaan ng ating lahi. Naniniwala ako na bagamat mahaba ang kakayahan natin magtimpi, may sukdulan din. At kung maabot yun, ay talaga namang darating ang daluyong ng pagkakaisang walang makakapigil. Ngayon po, ang hiling ko sa kabataan, alamin ninyo ang nangyari noong EDSA. Meron tayong museo na bahagi ng ating pagdiriwang, ang EDSA People Power Experiential Museum, kung saan sa bagayan ninyong mararanasan ang kalupitang ipinatupad noong diktadurya.
Sulutin sana ninyo ang pagkakataong itong makita kung gaano kahalaga ang kalayaan at demokrasyang nasa inyo ng mga kamay. Naniniwala akong batid ng kasalukuyang henerasyon na yung tayog na naabot nila, bunga ng pagtindig nila sa pagsisikap at matinding sakripisyo ng mga nauna sa kanila. 56 na taon na po ako. At kung papalarin ako umabot ng taong 70, may 14 na taon na lang ang itatagal ko sa mundo. Pero kayong mas bata sa akin, may ilang dekada pa. Kayo ang aani sa anumang kinabukasang ipupunla natin ngayon. Hayaan nga ninyong ibahagi ko ang sinabi mismo ng aking ina sa akin. The problems we face are our generation's making. It is your generation, it is our generation that has to correct them. Your role is to prepare yourselves better to avoid making the same mistakes. Lumaki kayong tumatamasa ng mga kalayang ipinagkait sa henerasyong nauna. Kung kailan kapag pumalo ka ng 30 taong gulang habang pumapalag sa diktadurya, mapalad ka ng buhay ka pa. Ngayon, ang 30 taong gulang, halos kakasimula pa lang ng iyong buhay profesional. May kalayaan kayong kumita at mag-ipon, magmahal at magtayo ng pamilya. May kalayaang mangarap. Kayo ang pinakamakikinabang kung mapapangalagaan ang ating kalayaan. Kaya't naway maunawaan ninyo ang tangan niyong responsibilidad. Naway mag-ambagan kayo tayong lahat upang hindi na kailanman muling manaig ang kadiliman sa Pilipinas. Naway ang kalayaan kay tagal nating miniti ay hindi na mababawing muli. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa mensahe ninyo, mahal na Pangulo. Senator Bam Aquino, Yes, sir. i-announce lang po natin na sa ngayon po, number 1 na po tayo. Trending ang hashtag EDSA 30. Yun. Dito po sa ating bansa. Yes, To dito po sa clarify. ating bansa. Alam niyo po ba na pinagbawal na kanta noong batas militar ay ang bayan ko dahil ito daw ang awit ng oposisyon. Ngunit noong 4 na araw ng People Power, ito ay pinatugtog sa Radyo Bandido at maririnig ding inaawit kasabay ng mga gitara sa mga kalsada. Ang bayan ko ang nagsilbing inspirasyon sa likod ng mapayapang revolusyon. At ngayon, upang ipalala sa atin ang inspirasyon ng People Power, samahan po natin si Noel Cabangon at ang Ryan Cayabyab Singers sa pag-awit ng bayan ko. Pinas, lupain ng ginto at bulaklak, pag-ibig ang sa kaniyang palad, nag-alay ng ganda at dilat, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina, bayan ko, linihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiyak, bayan pa kayang sakdal nila, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong linumutya, pugad ng luha ko't dalida, ating adhika, makita ka sa dalaya. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng lingkod bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag
sadlak sa dusa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal nila, ang ibag nasang makalpas. Pilipinas kong minumutya, pugan ng luha ko't dalita. Aking adhika, makita ka sakdalaya. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang imag nasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugan ng luha ko't dalita. Aking adhika, makita ka Maraming salamat, Brian Kayabyab Singers. Dito po nagtatapos ang ating programa. Ang ating pong Pangulo ay tutungo na sa People Power Experiential Museum at inaanyayahan po natin ang lahat na sumunod sa museum bilang pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga bayani ng People Power na nagbalik ngayon upang muling makipagkapit-isip. ng People Revolution Show kanina. Na ipagpatuloy Pati ang panahon pandang. mabuhay po kayo sa ating inang bayan. Ipagpatuloy natin Tinatamasa natin ang pagbabago. Mabuhay ang na dinanas ng ating bansa. Panahon ng at hinitin niya ang kahalagahan ng papel ng kabataan sa pagprotekta ng ating kalayaang tinatamasa sa ngayon. Sabi nga ng Pangulo, no? Kayo ang makikinabang dito, ang kabataan ang makikinabang dito, kaya't may responsibilidad kayo na protektahan ang ating demokrasya. Ako ang naging naisip ko habang nakikita yung lahat ng pangyayari ito. Actually, kahit na alam ko yung kasaysayan, pag nakita mo yung mga reenactment, mangingilabot ka pa din eh. And in many ways, ito yung na-realize ko. Dalawang paraan lang para sa akin na mahalin mo ang kalayaan mo. Una ay kung mawala ito sa'yo, doon mo siya mamahalin. Or pag-aralan mo yung kasaysayan kung paano ito at anong nakakanasan pag nawala at matuto tayo doon. Huwag siguro nating antayin na mawala yung kalayaan na ito bago natin ma-realize kung ano man yung meron tayo ay mawala at pahalagahan pa rin natin at gamitin ito. Kanina rin dun sa programa, naging bahagi ng programa ang pagbibigay ng awards dun sa ilan sa mga nakipaglaban sa diktatorya Marcos at gayon din ang testimonial ng ilan sa mga kabataan na ipinagpapatuloy ang diwa ng EDSA. At kanina rin ay natunghayan natin syempre yung highlight ng selebrasyon na ito, yung salubungan na sa civilian side. Galing sila sa may bandang Ortigas, samantalang nanggaling sa may bandang Campo Aguinaldo ang military contingent na pinangunahan pa rin taon-taon active ang dating Pangulong Fidel V. Ramos na isa sa mga key players ng EDSA People Power. Ay, tumatalon pa. Oo, hanggang ngayon nakakatalon pa. So magtutuloy-tuloy pa rin ang selebrasyon hanggang bukas ay maaaring tunghayan ng ating mga kababayan ang Experiential Museum. Matatagpuan po yan sa Campo Aguinaldo at libre po, wala pong entrance fee yan. Kaya tumungo po tayo at saksihan natin, maramdaman natin ang
naging mga pangyayari noong panahon ng martial law. At siguro my thoughts din on this show, no? Halos taon-taon. Hindi halos, taon-taon. Ilang taon na akong nagko-cover ng EDSA People Power Revolution Anniversary. At yung salubungan talaga for me is very meaningful. I was not around to witness it myself, pero I was 8 years old that time. Pero may meron talagang kilabot pag nakikita mo. At sa ngalan po ng bumubuo ng inyong telebisyon ng bayan, ng IBC, ng Presidential Broadcast Staff RTBM at ng Radyo ng Bayan, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagtunghay sa aming special coverage ng EDSA 30. Muli ako po si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Xiao Chua. Magandang araw at isang makasaysayang araw, Pilipinas. Mawala kang muli, di na ako papayag na muling mabawi. Okay, maraming salamat Cathy San Gabriel at Professor Xiao Chua. Live po yan dyan sa EDSA People Power Revolution Monument sa EDSA. Mamaya naman, Aljo, makakasama natin ang ating kaibigan na si Jules Giang dyan sa may Camp Aguinaldo para bigyan tayo ng tour dyan sa People Power Experiential Museum. Pero ito naman ang ating kasamahan na si Dayan Medina ay may nakausap. Balik tanaw sa People Power EDSA Revolution. Kasama po si Miss Cleo Llamas. Today we are celebrating the 30th anniversary of EDSA People Power Revolution at karamihan po sa mga kabataan ngayon ang hindi mulat sa toong nangyari noon. So ngayong umaga para po pag-usapan yan at bigyan tayo ng impormasyon patungkol dyan. Makakasama natin of course our very special guest this morning. We have Ms. Cleo Llamas, member ng Association for Women for Reform o ang tinatawag na AWARE. Good morning! Morning. Alright, Ms. Cleo, to start off, can you tell us about your experience during the EDSA People Power Revolution? Yung participation ko, hindi lang noong 1986. Nag-umpisa yan noong patay si Ninoy Aquino. Marami sa amin na sumama ang loob at gustong magbigay ng aming sa loob para masabi na hindi na dapat ito magpatuloy. Yung mga pagpapatay sa mga oposisyon. Kasi nung araw, nadidinig lang namin na may mga nanay naghahanap ng kanilang anak. Yung pala, hinuli na. Kinuha ng mga kawal o ng gobyerno. Ngayon, nung mamatay si Ninoy Aquino, noon parang naghanap kami ng mga paglalabas na ng aming sama ng loob. At doon marami kaming mga kababaihan o mga na-discover namin ng isa't isa. Kaya nag-form kami merong gumawa ng yung AWARE, yung asosasyon. Doon, ginagawa namin yung mga, parang mga maliliit na protesta. Ngunit nung kasalukuyang nadidinig na namin marami na nagpo-protesta. At tapos nagkaroon na ng parang snap election. Noong kami talagang nagkaroon ng malakas na boses para magsama-sama at nangyari ngayon sa EDSA. Okay. Your organization, Association for Women for Reform o tinatawag pong AWARE, it was formed noong 1986 lamang. Hindi. Nung pagkamatay ni Ninoy Aquino. Okay. So from there, ano po yung bilang miyembro po ng asosasyon na ito, besides what you've mentioned, ano ba yung talagang ipinaglalaban natin? Yung kalayaan, actually yung parang kalayaan na para masabi namin yung aming
gustong sabihin. Hindi yung matatakot kami na sabihin, bakit ganyan ang ginagawa ng gobyerno, bakit maraming ikinukulong. Tapos nga nung ma-declare nga yung martial law, kasi noon, yung mayroong mga kaibigan na napasama sa karsel. Kasi mayroon silang sinabi na hindi dapat sabihin. Kunyari, kung tinuligsa nila yung martial law, kaya parang ang pagsasalita noon medyo patago. Yes. Tapos mayroon pang mga yung curfew. Parang talagang kahit masaya kayo sa bahay pero natatakot kayo, teka muna sandali, baka Talagang ano yung sasabihin. tinanggalan ng kalayaan ang bawat Pilipino noon. Pero Miss Claire, I would just like to ask, since nakalagay dito, Association for Women. So, ang group... Association of Women. Association, yes. Of women, Ito po ay grupo ng kababaihan lamang. Meron ba tayong mga karapatang para sa babae na kababaihan na pinaglalaban noon? Yun, actually, yung pinaglalaban ng mga kababaihan ay pinaglalaban din ng mga kalalakihan. Pero kasi kaya masasabi natin mga kababaihan kasi maraming nanay ang na umiyak sa kanilang na bakit nasa ng mga anak namin na bakit nakuha, dinampot o ganyan. Eh di parang wala silang boses para magsalita. Wala silang kakayanan para lumabas sa TV. Nasabihin, asan ang anak ko? Ganyan. Kaya parang yun ang sinasabi namin na baka meron tayong magawa. Baka mabigyan natin ng boses ang mga kababaihan. Nakita natin kung gaano katapang yung unity, yung strength and courage na ipinakita ng bawat Pilipino noon. How would you describe patriotism back then? Alam mo, ang patriotism is yung parang hindi sa aking sarili. Yung ano ba ang magagawa natin para makaunlad ang buong kabayanan. Or rather, what can we do in our own little way para sa ating bayan? Yun actually yun. Yun hindi naman isang salita lang o isang actual kundi yung ating kalooban. Masabi natin, ito bang ninanais ko para sa akin lamang o para sa buong mundo, para sa buong kabayanan ng Pilipinas o sa mga kababayan ko? Kasi sa ngayon, yung kapayapaan, parang hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng kapayapaan. Parang sa iba, ang kapayapaan lipulin mo na yung kaaway mo para tayo ay tahimik. Hindi naman ganun. And Miss Cleo, di ba, we hope na sana yung mga Pilipino hindi magtatapos yung kanilang katapangan o yung gusto nilang ipaglaban yung kanilang karapatan during the EDSA People Power Revolution. And sana ituloy-tuloy nila hanggang sa ngayon upang makita rin ng mga bawat henerasyon, most especially mga kabataan ngayon, na kung gaano ka-importante na ipaglaban natin ang ating mga karapatan at ipakita natin yung pagmamahal sa ating bayan. Alam mo, tama kayong karapatan, ipaglalaban mo. Ang makahirapan, ang nasa ating isip lamang, karapatan lamang natin, medyo mahirap. Kasi ang tapat ng rights, responsibility. Kasi pag tayo nagsasabi lang ng palagi, karapatan ko ito, na hindi mo iniisip kung anong karapatan nung kausap mo, medyo doon magkakaroon ng hidwaan. Kaya sabihin ko na lang sa iyo, kahit sa bahay mo, pag sinabi ng isang apo mo o isang anak mo, I own this, karapatan ko ito, tapos nag-aagawan sila, hindi mo magiging tahimik hanggang hindi sila nagbabati. Hindi, magsalo-salo tayo, magsama-sama tayo. Kaya sa lahat ng hidwaan, ang mas malaga yung nagkakausap. Meron ng martial law, hindi tayo magkakausap kasi natatakot. Baka ikaw ay kalaban ko, isumbong mo ko. Pero ngayon na mawala na yung diktadurya, yung nakapag-uusap tayo ng maayos at saka libre, hindi tayo natatakot. Alright, Yes, Miss Cleo, gusto natin malaman na nabanggit nga natin kanina, it doesn't stop there. Yung pakikipaglaban natin during the EDSA People Power Revolution. Kamusta po yung association natin sa ngayon? Meron pa rin po ba tayong mga nilalayon o mga pinaglalaban ng mga advokasya? Okay. Itong association, yung aware, nandiyan pa rin kami, nagkikita pa rin kami, pero alam mo, 30 years is a lot of years. And so, we've moved on. But the thing is, the advocacy of everyone is actually a freedom
peace and happiness. Ngayon, ang pagpapatupad ng ating adhikain, makukuha lamang kung tayo ay sama-sama. Yung sama-sama na nagkakausap. Yan ang ating kailangan. Yan ang EDSA. Yung magkausap-usap tayo na matupad yung ating mga layunin. Alright, so before we end, any lessons that you would like to impart, most especially to our youth today? I think, our youth today should think less of themselves, but what is good for the nation. It's the rights of everybody should be based on responsibility also. All right, thank you so much for joining us. That was Ms. Cleo Llamas, member ng Association on Women for Reform o ang tinatawag na AWARE. Okay, thank you so much, Diane Medina. Tuloy-tuloy po rin po tayo sa ating coverage sa ating pong 30th anniversary ng People Power Revolution. Kukuha po tayo ng iba't ibang mga reaksyon mula po sa mga kilalang mga tao na naging bahagi po. Tayo mismo, bahagi po nitong napaka-importanteng pagdiriwang demokrasya. The democracy, restoration of democracy, ito yung destiny ng ordinary people, no? Ordinaryong tao para pumili. Hindi lamang ng isang tao, kundi sa pangkalahatan lamang, no? Na to create their own future, not for a single man. Ito yung panahon na to implement itong sistemang pampolitika upang pumili tayo ng karapat-dapat na tao, no? Na leader as dignified human being they deserve, no? Lahat tayo, we all deserve a life which is worthy of basic respect. So tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Sa ngayon naman po, makakausap ni Carla Paderna, si Assistant Secretary Jess Mateo ng DepEd, kasaysayan pa rin at diwa ng EDSA People Power Revolution 30th Anniversary. Carla. Tuloy-tuloy pa rin po ang paggunita natin ng 30th anniversary ng EDSA People Power. At ngayon naman, kasaysayan. Paano na nga ba ito itinuturo sa mga paaralan? Yan po ang ating pag-uusapan kasama si ASEC Jess Mateo of DepEd. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa iyo, Carla. ASEC, napakaganda po ng topic natin ngayon. Paano nga po ba natin itinuturo sa mga paaralan ngayon ang patungkol sa People Power at sa Revolution? Magandang tanong yan, ano? Pero sasagutin yan sa pamamagitan ng pag-describe ng ating K-12 curriculum. Yung ating K-12 curriculum, dito napapaloob yung pagtuturo nga nito tungkol sa EDSA at sa history natin doon sa araling panlipunan. Alam mo, yung Carla, kung gagamitin natin yung konsepto ng building blocks, no? Hindi mo kasi maituturo lahat ng konsepto sa isang baksak lang eh. Kaya ang ginawa natin, in-spread out natin sa ating curriculum sa araling panlipunan, yung pagtuturo una nung sarili, yung sarili doon sa komunidad, yung sarili doon sa kanyang rehiyon, sa bayan, tapos as Asia, at tapos sa buong mundo. Ganun ang pagtuturo natin. Alam mo, napakaganda din question nito, o katanungan na ito. Kasi ito nga nakikita natin sa social media na yung mga kabataan, it's either totoo bang naiintindihan nila ang totoong ibig sabihin ng people power, kung ano nga ba yung ipinaglaban natin, or yung iba naman, totally wala na pong pakialam. So ano po ba yung ginagawa natin para mas malalim pa yung pagkakaintindi nila dito sa ating nakamit after the people power at sa revolution? Doon sa ating curriculum, pagdating ng ika-6 na baitang, dito tinuturo mas lalo na sa grade yung sa grade 6, no, third semester, third grading period. Dito sinisimulan na ipag-usapan yung tungkol doon sa marsyado, ano yung impact nito, hanggang doon sa fourth year, no, grading period na fourth, no. Pinag-uusapan dito una sa konteksto ng pagbubuo ng ating bansa. Kasi hindi mo pwedeng ituro kagad itong nangyari kung hindi nasa konteksto. Kailangan ilagay natin sa konteksto. Maliban dito, naka-embed pa to sa iba-ibang curriculum kamukha nung usapin ng mga contemporary issue na siya namang tinuturo pagdating sa grade 10 o yung dati 4th year natin. Pero ang tanong kasi, ano ba yung aral na nakuha natin dito sa event na to, no? Sa isang critical marker ng ating history. Ang
ang napulot nating aral dito, unang-una na yung demokrasya. Okay? Pangalawa dito, yung kalayaan, konsepto ng kalayaan. Pangatlo, yung hustisya. At ang panghuli, na siyempre hindi naman na kailangan ituro pa rin natin ng maigting, yung usapin ng pagkakaisa ng bayan. Kasi kung babalikan natin ang ating history, mas lalo na noong 1896, di ba doon nagsisimula ang pagbubuo ng ating bayan as a nasyon, ang Pilipinas bilang nasyon. Alam mo, napakaganda po niyan kasi ibinabahagi po ninyo itong mga about sa people power. Siguro po, kayo po, were you active during those times, during martial law? Where were you? And especially during the people power revolution? Kung ang tanong mo, nasaan ang estado ko noong panahon na yon, ako'y kagagraduate na magsisimula pa lang magtrabaho, nag-graduate pa lang ako. Kung ang tanong mo naman, nasan ako at the time, nasa Laguna ako eh. Kamusta po? Pero nung kolehiyo ko, kasi nag-aral ako sa Universidad ng Pilipinas, kasama tayo dito na aktibo, no? Na doon sa ating minimithing sinasabi nating kalayaan o demokrasya. Hanggang ngayon naman bilang kawani ng kagawaran ng edukasyon, isa yan sa mga dapat nating isulong. Alam mo, napakaganda kasi ngayon itong mga estudyante, they can speak their mind through social media, they can comment about the government, share their opinions, at walang mangyayari. Kumbaga, before yung freedom of speech ng mga estudyante, wala sila noon. Ngayon, meron na yung mga estudyante, they can freely share their thoughts on social media. And I think ito yung hindi nila naiintindihan ngayon. Kasi ngayon, we are part of the youth is part of the society. Unlike before, 30 years ago, kung sabi nga nila, according to our, of course, yung mga interviews din po natin for the students, na before, every time na they write about or against the government, it's either nakukulong sila, natutorture sila, or bigla na lang silang nawawala. Kayo po, ano po ba sa tingin ninyo, yung gusto ninyong itatak doon sa mga puso ng mga estudyante, ano po ba talaga yung nakamit natin after People Power EDSA Revolution? Na ang unang nakamit natin, siguro hindi lang na-appreciate ng mga kabataan yung mahayagang, yung freedom of speech na tinatawag natin. No? Pangalawa dito, yung pwede na tayong pumunta sa isang lugar, no? Malayang pagpunta. Siguro ang kailangan pa nating paigtigin na doon sa diskurso at saka doon sa mga usap-usapan natin ay yung pamamaraan ng pagkakaisa ng mga mamayan tungo sa pag-unlad ng ating bayan. Kasi nangyayari nga, nandito pa rin yung, hindi ko naman nilalahat, yung konsepto ng kanya-kanya. Kailangan lang talaga na yung mga ginagawa natin as an individual should contribute to nation building. Yung pagkakaisa pa rin. Yan ang napakagandang advice natin na narinig kay ASEC Jess Mateo ngayong umaga of DepEd. Again, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga at ibirahagi din po ninyo itong mga experience nyo at kung paano nga ba masalo pang maintindihan ng mga kabataan ang EDSA People Power Revolution. Again, nakasama po natin si ASEC Jess Mateo of DepEd. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Carla Paderna.